Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatapos na pala tayo doon sa Ar-Rusul wa Risalat. Ilang page na lang ito? Wala nang 20 pages. Inshallah, konti na lang. 17 pages. Inshallah. Tapos palitan natin ito na iba pang talakayin na. Inshallah. Sa sumunod na bahagi, Hifdur Risalat. Yung pagkakapangalaga sa mga mensahe. Kasi nung nakaraan natalakay na natin yung mga naunang mga mensahe, espesyal para lang doon sa kanilang lugar, para sa kanilang nasyon, para sa kanilang panahon. Pero ang kahuli-hulihan, yung pangkalahatan ng mensahe, yung mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon naman doon sa usapin sa pangangalaga sa mga kapahayagan. Lahat-lahat sila, mga nauna at yung huli. Siyempre, pinaka nakikilala natin ng Quran na pinaka pinangalagaan dahil ito ng huling kapahayagan. Wala nang darating na propeta kasi. Pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya mga tao, mga sumunod na henerasyon na darating pagkatapos ng panahon niya, puro sa Quran na sila babatay. At syempre sa Sunnah, inshallah. So yung sinabi, doon sa Hifdur Risalat, yun yung yung nito, yung kahwa. Yung Arabiya. Inshallah. May dates tayo na nakabukas, Joko. Wala. Buksan mo na lang yan, yung dates na cute. Ay, nasa likod ni Brother Ahmad. Gupitin mo. Ay, yung gunting. Yan yung partner niya, kasi magkalaban sila ng tamis tsaka Iba yung lasa talaga nito, parang may malalasan ka parang maanghang. Yung gahwa. Kaya sinabi lang, makanati risalat, sabi ka, marhuna, biwaktin wa zamanin, fa innaha la tuklad, o la taklud, wala tabka. Dahil ang mga naunang mga mensahe ay special lang para sa isang partikular na panahon at partikular na lugar, ang mga ito ay hindi pinanatili at hindi kumbaga namalagi. So ganoon sila. Walam yatakaffalullahu bihifdiha. At hindi nga talaga sila pinangalagaan ni Allah. So maaring pinangalagaan sila ni Allah doon lang sa panahon nila. O yung Injil sa ilang limitadong panahon. Pero kalaunan, pinahintulutan na rin ni Allah na mabago ito ng mga tao. Mabago ito ng mga tao. Kasi nung panahon na nga ng paglipas ni Isa alayhis salam, di ba sina Mateo, Lucas, Juan, Marcos, mga 100 years na silang nabuhay after ni Isa alayhis salam. So yun, nabago na nga yung Injil. Nabago na ang Injil. Sa pahintulot ni Allah. Ang Torah na nauna, ganun din. Pinahintulutan ni Allah na mabago ito. Kasi may darating pa naman na susunod na mga propeta. Siyempre, mga pagkakabago na ito sa mga kasulatan ay magiging pagsubok na rin sa mga tao. Kaya nga nababanggit sa Quran yung ilang mga tala kung paanong sinusulat ng mga tao yung kasulatan sa pamagitan ng kanilang mga kamay. Tapos, sasabihin nila galing ito kay Allah, pero hindi naman galing kay Allah. At kabilang din yun sa mga kahulugan actually nung sinasabi ni Allah ng wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Kasama yun sa mga kahulugan nun. Huwag ninyong ipagbibili ang mga aya ni Allah sa murang halaga. Kumbaga pinalitan ito o pinagpalit nila sa dunya. Na inalis nila yung tunay, pinalitan nila ng peke na papabor doon sa kanilang mga kapritsyo, mga pagnanasa.
na dahil dito, yun nga, nabago ang kasulatan. Nabago ang kasulatan. Actually, yung ano nga yung Bible nga natin ngayon, yung meron tayo ngayon, may Tagalog, may iba-ibang wika na translate. Ang pinanggalingan talaga ng mga yan, Greek tsaka Latin. Hindi yung hindi original na Aramaic. Hindi yung original na Aramaic na wika ni Isa alayhis salam. So nabago siya ng nabago talaga. Hindi na pinangalagaan ni Allah yung naunang mga kasulatan. Waqad bakkala hifdaha ila ulama'i tilkal ummah allati unzilat alayha. So hindi si Allah ang nangalaga doon sa naunang mga kasulatan. Bagkus ang pinangalaga dito yung mga maalam sa umma na yon na kung saan ipinababa ang kasulatan na yon. So yung Injil ipinamahala o kaya ang pinagutusan na pangalagaan nito yung mga Kristiyano na lalong-lalo na yung kanilang mga pari. Pero hindi nga nila ginawa. Hindi nila ginawa. Yung Torah, ganun din. Yung mga rabbi, sila yung inutusan na pangalagaan ito, pero hindi rin nila ginawa. Fattauratu wukila hifdiha ila rabbaniyin wal ahbar. So yung Torah, yung inutusan ng mga lagaan nito, yung mga rabbi nila, pero hindi nga nila ginawa. Kaya sinabi ni Allah doon sa Suratul Ma'idah 44, "Warabbaniyuna wal ahbaru bimastufidu min kitabillahi wa kanu alayhi syuhada." At ang mga rabbi daw at ang mga pare, ito rin yung binasa natin nung nakaraan, yung serye ng mga aya na nababanggit doon yung "Waman lam yahkum bima anzalallah." Ito rin yun. Yung mga pari daw o yung pari ng mga Hudyo, yung mga rabbi, sila ay naghatol sa mga Hudyo sa pamagitan ng Torah matapos yung panahon ng mga propeta, matapos na mawala yung mga propeta. At sa kanila istuhfidu, bimastuhfidu. So sila ay naghahatol daw sa kung ano mang kumbaga pinangalaga sa kanila o inilagay sa kanilang pangangalaga na kabilang sa aklat ni Allah. Wa kanu alayhi syuhada, sila ay mga saksi rito. Sana, pero hindi nga nila tinupad. Sila yung panagkatiwalaan, pero hindi nila tinupad yung ipinagkatiwala sa kanila. Walam yatakarabbaniyuna wal ahbar hifda kitabihim. Hindi talaga nila pinagsumikapan na mapanatili ang kanilang aklat. Wa kana ba'duhumul amanata fagayyaru wa baddalu wa harrafu. Bagkus ang ginawa pa ng ilan sa kanila, hindi na nga pinangalagaan, pinalitan pa. Pinalitan. Nilinlang nila. Kumbaga nanlinlang ang ilan sa kanila, binago nila, pinalitan nila at kumbaga ginawan nila ng iba pang mga version. At kitang-kita natin yan ngayon sa kopya ng Biblia na meron tayo. Yung lumang tipan tsaka bagong tipan. Wahasbuka an totali at taurata litara mahalla fiha min tagyirin wa tabdilin. At sapat na natingnan mo yung Torah na meron sa panahon natin ngayon. Ang tinutukoy dito yung lumang tipan. At may kita mo rito yung iba't ibang mga pagbabago at pagpapalit. Siyempre may kita natin dito na talagang sinira nila yung Torah. Kaya sa Torah pa lang, ang daming nilalaman nito ng mga kasinungalingan laban sa mga propeta. Napakasamang mga bagay laban sa mga propeta. Kufur talaga. Kufur talaga. Yung pagbibintangan nila si Nuh alayhis salam na naglasing, tapos nagsayaw na nakahubad. Si Lot, pinagbintangan nila na nakipagtalik sa sariling anak. Si Dawud alayhis salam, pinagbintangan nila na nangalunya. Si Sulaiman, pinagbintangan nila ng salamangka at kung ano-ano. Kaya itong mga bagay nito, yun pa lang matinding patunay na binago talaga nila ang kasulatan. Na dahil nga doon, hindi malinaw sa mga tao na propeta pala itong mga ito.
Subukan mo magtanong sa Kristiyano, sinong propeta kilala mo? Sabihin lang nila Jesus. Si David, hindi mo kilala? Sino yun? Gagawin, sino yun? Tapos kung maaring kilala nung iba, si David, yung tatay ni Solomon, kilala ko yun. Pero propeta ba yun? Hindi nila alam na propeta yun. Kasi yung siniraan ng siniraan eh. Kasi yung kahit yung tao, di ba kupar naman yung tinatanong eh. Kahit siya, sa kanyang, kumbaga, ideya, hindi makakagawa yung propeta ng matinding kasalanan. Kahit siya, alam niya na hindi gagawa ang propeta ng matinding kasalanan. Pero yung mga Hudyo, pinagbintangan na nila ng pinakamatitinding kasalanan. Pinakamatitinding kasalanan. Meron pa binabanggit dun eh. Meron daw nakita si ba nila Namboso daw si Dawud alayhis salam, di ba yung naliligo? Ito niya rin babae naliligo sa gustuhan daw niya. Ngayon, may asawa na yung babae. Kaya ginawa niya, yung asawa ng babae, nilagay niya sa harapan ng gera para mamatay. Tapos, saluhin niya na yung babae. Napakasama. Kahit yung mga gumagawa ng pelikula baka hindi nila may isip yung ganyang kasamang script. Kumbaga, pero sila, napakasama talaga. So, binago nila. La fil furu, bal fil usul. Binago nila ito hindi lamang doon sa mga sanga nito, kundi doon mismo sa ugat nito. Kasi maaring magkakaroon ng pagbabago. Halimbawa, may mga detalye na mababago sa yung maliliit lang na mga detalye. Yung nga yung mga sanga. Pero binago nila mismo yung ugat ng mensahe, ng kapahayagan. Kaya nga, sa mga kasulatan na nauna na nawala na, yung lumang tipan at yung bagong tipan, hindi na sila talaga yun kaya hindi rin maganda. Nagdadaawa tayo. Tatawagin natin yung lumang tipan bilang Torah. Hindi yun Torah. Lumang tipan ang itawag natin dun. Tapos yung bagong tipan, tatawagin nating Injil, hindi yun Injil. Tawag dun bagong tipan. Ebanghelyo siguro. Pwede mo siya tawagin na Ebanghelyo. Hindi na siya talaga, hindi siya yung Injil. Ebanghelyo yun, o kaya yung bagong tipan na inakda ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. At syempre ni Pablo. Hindi na yun yung Injil. Kahit translation ng Injil, hindi yung translation ng Injil eh. Hindi yung translation ng Injil. Kaya nga yung mga libro na yon, actually yung 4 na yon, yung Mateo, Lucas, Marcos, tsaka Juan. Pare-pareho lang sila ng nilalaman eh. Pare-pareho silang nilalaman. Parang 4 na tao, kinuwento nila yung isang pangyayari. So may 4 na version yung kwento. Kaya nakakapagtaka din yung simbahang Katoliko, bakit nung nagtipon-tipon sila para buuin yung Biblia? Bakit pinagsama-sama pa nila 4 na yun? Pareho lang naman halos yung laman. Kaya ngayon, lumilitaw, may contradiction sa mga inilagay nila sa Biblia. Sila rin mismo yung naglagay ng mga bagay-bagay na kaduda-duda sa kanilang kasulatan. Yung ugat mismo ang binago. Halimbawa niyan doon na lang sa mga naunang version ng mga Biblia, lalo na yung King James Version. Kabilang yung sa mga naunang na imprenta ng Malawakan King James Version, English. Nando sa dulo ng Mateo, yung mangaral kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bandang huli na pagtibay, na hindi pala yung kabilang sa sinulat ni Mateo. Wala yun. Pero nandun yung sa King James Version, tapos nandun na naman sa iba pang mga version ng Biblia. Pero meron ngang mga Kristiyano ngayon na non-Trinitarian. Hindi sila naniniwala sa Trinity. Pero syempre, naniniwala pa rin sila sa pagkakapako kay Isa alayhis salam sa krus. So, ganun pa rin. Kumbaga, yung pa rin yung nabago, yung ugat. Kasi, kung sabihin man natin na actually, ugat din na matuturing yun yung idagdag mo sa Biblia yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ugat din na maituturing na binago mo yung kasulatan sa pamagitan ng pagpapasok dito ng doktrina ng kumbaga, paniniwala sa pagkakapako sa krus, pagkakapako kay Jesus
sa krus. Na bagaman hindi nga nababanggit naman ng hayagan sa Biblia na maniniwala yung mga tao dapat sa krus. At yung aswang takot sa krus, nabago talaga nila yung kasulatan doon sa ugat mismo nito. Fakad nasabu ilallahi ma yaksha'iril jald lisimaihi. Iniugnay daw nila kay Allah doon sa mga kasulatan nila na inimbento ang mga bagay-bagay na kapag marinig ito ng tao, kikilabutan yung kanilang mga balat, maninindig yung kanilang mga balahibo. Maninindig yung kanilang mga balahibo. Yung kabilang na doon yung mga nabanggit ko kanina. So sinong tao? Sinong matinong tao magbibintang sa propeta ng pangangalon niya, ng paglalasing, ng pakikipagtalik sa sariling anak? Sira ulo ng makakaisip nun. Kaper talaga. Tapos yun yung binabasa mo. Tapos sasabihin mo, pagkatapos mong basahin, at si Noe ay naglasing at sumayaw ng nakahubad. Ito ang salita ng Panginoon. Amen. Eh mga tagasunod, amen na may amen. Ini-amen niyo yung yung sabi nila yung paglapastangan sa propeta. Eh mga tao ngayon, hindi nga nila alam yung mga propeta eh. Hindi nila kilala. Yung may kilala lang siguro nilang propeta, yung nga bukod kay Isa alayhis salam, si Moises. Kasi si Moises may pelikula eh. May cartoons pa. Diba? Si Moises, yung pelikula niya, pinapalabas tuwing mahal na araw, yung 10 Commandments. Yun lang yung alam nilang propeta, pero wala nang ibang propeta, hindi na nila kinikilala. May napanood pa nga ako sa Facebook nakikipagtalo sa Muslim. Hindi raw propeta si Daud alayhis salam. Hindi raw propeta. May patunay sa Biblia na binanggit na ginawa siyang propeta. Yung problema sa kanila wala sila sa gabay. Wala sila sa gabay. Siya inuugnay nila kay Allah doon sa kanilang mga sinulat. Para sa sino mang matinong tao na makakarinig dito. Kikilabutan sila Wa nasabu ilar rusuli ma yatarafa arru'a an nisbatihi ilayhim. So iniugnay daw nila sa mga propeta, sa mga sugo, yung mga bagay-bagay na kahit yung masamang tao, hindi niya nanaisin na maiugnay sa kanya. Yung di ba, yung masamang tao, halimbawa merong masamang tao. Tapos sasabihin na siya pagbibintangan siya. Sabihin ng mga tao, ikaw naglasing ka tapos nagsayaw ka ng nakahubad. Itatanggi niya yun, hindi ko gagawin yun. Kahit lasing, kahit sabog ako, hindi ko gagawin yun. Sabi niya, kahit may tama ako, kahit shabu pa yung tinira niya, hindi niya gagawin yun. Sabi niya, hindi ko gagawin yan. Tapos ito ngayon, iniugnay kay Nuh alayhis salam, yung maglasing tapos magsayaw ng nakahubad. So, hindi talaga, hindi talaga matinong aklat yung Biblia. Hindi talaga matinong aklat ang Biblia. Pero nga sa kalagayan ng huling mensahe, iba yung kalagayan ng huling mensahe. Ito talagang pinangalagaan ni Allah. Sino ba yan? Tumakbo na naman tong tablet ko mag-isa. Oh. Yan, kain ka ng dates. Amma hadihi risala al-khatima faqad takfuluhuwa bihifdiha. Pero itong huling mensahe nga si Allah mismo ang kumbaga umako ng pangangalaga dito. Walam yakil hifdaha ilal bashar. At hindi na niya ipinagkatiwala sa tao yung pangangalaga sa huling kasulatan nito, yung Quran. Kaya nga sinabi ni Allah doon sa surah Al-Hajar, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. O suratul Hijr pala. Tunay na kami ay nagpababa ng paalala
isa sa mga pangalan ng Quran, at tunay na kami rito ay mangangalaga. Tunay na kami rito ay mangangalaga. Wandur al-yawma fi hadal alam syarkahu wa garbahu literal adad al-ha'il alladhi yafidul Qur'ana an dahri kalbin. So, paano ito ginawa ni Allah? Sabi ni Sheikh rahimahullah. Tingnan mo na lang ngayon yung mga tao sa mundo. Sa buong mundo, sa silangan, sa kanluran, kung gaano karami ang mga tao na nakakakabisado ng Quran sa kanilang mga puso. Marami. Sa mga hafid pa lang, milyon sila sa buong mundo, milyon. Tayo, meron tayong kabisado. Halimbawa, kahit nga isang sura. Diba, isang sura kabisado mo, Suratul Fatiha lang. Pero kabisado mo talaga yun. Kaya kapag may marinig ka na mali yung pagkakarecite ng Suratul Fatiha, alam mong mali talaga. At itatama mo. Kung tumatanggap yung tao na yun ng pagtatama, edi maganda. Pero pag tulad ni Torno, walang pag-asa yan. Shaitanir Rahim palagi yung basa niyan. Dun sa ayah. Pero marami sa mga Muslim ang nakakakabisado ng Quran. Bihaytu law sha'a mulhidun aw yahudiyun aw salibiyun tagira harfin minhu fa inna sabiyan sagiran aw rabbata baitin aw ajuzan la yubsir tarikahu. Kumbaga, marami mga Muslim ang nakakakabisado ng Quran. Kahit hindi buong Quran na tayo halimbawa, tayong mga pangkaraniwang tao. Kung meron man daw kumbaga taong ligaw. Yan katulad ni Torno, 'di ba? Yung nga yung binabanggit dito. Kung meron man daw mulhid o iba pang mga taong ligaw, kung meron man daw na Hudyo o Kristiyano o Crusader kalaban ng mga Muslim na magbabago sa alinmang aya ng Quran, kahit sino raw alam nila kahit batang maliit o babae na nakatira lang sa loob ng bahay niya, wala siyang ibang trabaho, housewife lang talaga siya, o matandang tao, hindi nila paniniwalaan yung pagbasa na ito. Kahit yung tao na yung matanda na hindi na nakakakita. Yastati'una ar-radda alayhi wa bayana khata'uhu. Kahit yung hindi na nakakakita, yung matanda, yung bata, yung babae, kayang-kaya nilang itama yung pagkakamali sa pagbasa. Wa iftira'uhu. At kumbaga yung kanyang kasinungalingan na binago nila yung Quran. May kita natin na binago yung Quran. Nahika anil ulama'i alladina hafadahu wa faqahahu ma'ani. Paano pa kaya yung mga scholar na nakabisado nila yung buong Quran, naintindihan nila yung buong Quran sa mga kahulugan nito lalo na wa tashba'u bi ulumihi. Kumbaga nabusog sila sa kaalaman sa Quran. Lalong mas maitatama nila yung mga bumabago sa Quran. Wandur ila tariki hadal kitab wa kam nala min inayatin wa riayatin fi tadwinihi wa tafsirihi wa i'rabihi wa qisasihi wa akhbarihi wa ahkamihi. At tingnan na lang natin sa kasaysayan ng Quran. Sa pag-aaral ng Quran, kumbaga, kung gaanong pinahalagahan ng mga tao, ng mga Muslim, ang Quran, sa pamagitan ng pagtitipon dito, pagpapaliwanag dito, pagpapaliwanag sa grammar dito, kasi di ba tinatalakay din natin grammar, na sa pamamagitan ng pag-aaral sa grammar, mas lumalalim yung pag-unawa natin sa Quran. Mas lumalalim yung pag-unawa natin sa Quran. Kaya hindi sa pagkuha ng mga kwento at aral at mga ahkam sa mga aya nito, napakaraming taong gumawa nito. Kaya pag may marinig silang maling pagbasa ng Quran, alam nilang mali. Alam nila kagad na mali. Kahit pangkaraniwang tao, lalo na yung mga scholar. Maka na dalika liyakunu laula dalika al-hifdu al-ilahi ar-rabbani.
Hindi raw mangyayari kahit kailan ang ganitong antas ng pagkakapanatili sa Quran kung hindi ito dinulot ni Allah. Kung hindi ito dinulot ni Allah. Wasayabka hadal kitabu ila an ya'danallahu bizawali hadal kaun wa dimaruhu. At mananatili ang aklat na ito hanggang sa naisin ni Allah sa pagkawasak na ng mundo, sa pagkawasak ng mga nilikha sa dulo ng panahon. So mananatili ang Quran sa anyo nito, alhamdulillah. Yung mga kuffar, nakakaawa na lang sila kasi dami nilang pigsisikapan talaga nila ng paraan na makita na may mali sa Quran. Meron nga minsan may nahukay sila sa Yemen. Mga tableta. Tapos may mga nakasulat doon na aya ng Quran. Tapos sabi ng mga kuppar na archaeologists, o bakit ito iba yung nakasulat? O iba yung iba doon sa aya na nakaprint ngayon sa Quran, iba. Ibig sabihin binago niyo yung Quran. Ngayon pinag-aralan din ng mga Muslim na na archaeologists. Kasi maraming tableta yun Minsan nga may tableta dito, iba yung nakasulat dito sa nakasulat doon sa pang tableta. Yung sinabi nila, kaya ganyan yan kasi yung nahukay nyo classroom. Tapos yung mga bata, kumukopya sila ng Quran. Yung tableta na tapos buburahin lang nila yun Na siya, yung medyo matigas siya na putik na pwede mong ukitan. Pwede mong ukitan. Pero kapag nagkamali ka, pwede mong burahin. Kikiskisin mo lang yan, mabubura yan. So, ukitan mo ulit. Classroom yun, yung nahukay nyo, sabi nila. Classroom yan. At yung mga may ibang kopya, iba nga talaga yung pagkakokopya kasi nagkamali yung kumukopya. Nagkamali yung bata. So, hindi yan patunay na yung kopya na yung Quran din. O nagbago yung Quran. So, nakakaawa na lang sila, hanap ng may pipintas sa Quran. Muliyado bila. Pero yun nga, si Allah mismo ang nangalaga sa Quran na ito. At hindi mangyari yung ganitong pagkakapangalaga sa Quran kung hindi ito nga dinulot ni Allah, alhamdulillah. So dagdag na patunay na nasa tunay na relihiyon tayo. Bakit pa tayo maghahanap o maghahangad ng iba pang relihiyon? So tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.